Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Hello po, another video na naman po ito, pero ito ay tungkol sa mahiwagang San Benito. Kasi marami po ang interesado sa San Benito. Anyway po, kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, please skip. Pero kung ito ay para sa inyo, na pareho kayo mahilig magkolekta at matuto sa mga kaalaman na ganito, wag na po tayo paligoy-ligoy pa. Tara na! So, anyway po, hindi po naman kakaila dyan sa atin na marami talaga ang interesado sa medalyon na San Benito. So, lahat po na manggagamot, merong San Benito. Lahat na gustong manggamot, may San Benito. At lahat na deboto sa pagdadasal ay posible na meron din silang San Benito. At ang San Benito, ito ay ibinibigay or binibili or napupulot. So, ito po ang pag-uusapan natin kung ano ang pagkakaiba ng ibinibigay, binibili, or napupulot. Ano po? So, kapag ang San Benito po ay binigay sa iyo, karamihan po dapat ang San Benito na binigay sa iyo ay may dasal na ano po. Kasi yan ang importante. Dapat buhay na si San Benito. Para hindi ka na mahirapan na buhayin pa siya. So, alaman po kung ang medalyon na yun or ang agimat na yun ni San Benito, kung yun ay may dasal na, kung buhay na. Kung wala pa naman pong kung wala naman pong dasal pa, nangangahulugan hindi pa siya pinapakain, hindi pa siya konsagrado. Kaya kailangan po yun, ang bahagi na yun, ang area na yun, ng mga agimat dapat malaman kung siya ay pinakain na at kung ano ang pinapakain. Kung kailan pinapakain, kung papaano lilinisin. Yun po ang mga bagay na dapat malalaman ng mga gustong magdala ng San Benito. Ano po? So, binigyan ka po ng San Benito, hindi sa'yo sinabi na ito ay pinapakain ko. So, most of the time po, pinapakain ang San Benito ng Friday or Tuesday. Or minsan naman po every Tuesday lang or every Friday lang. Depende po sa pag-umpisa ng na yon ng tao na yon yung nagbuhay noon. Ano po? Kasi karamihan po sa nagbubuhay sa mga manggagamot, kung inumpisahan po nila yun ng every Friday lamang, yun dapat continuation po yon. Kung every Tuesday, dapat continuation po Kung every Friday and Tuesday, dapat po continuation din yon. So, ganun po yon. Kaya, importante po na dapat malaman natin, pag tayo ay binigyan ng San Benito, dapat malaman natin kung yun ay buhay na, pinapakain, at yun ay dapat nating sundin. Ano po? So, ngayon, kapag binigyan tayo buhay na, so posible po na maiiwasan natin yung mistake, continue lang, po. So, mas madali po yun kung ang binuhay na ng iba, po. So, kung pumunta naman kayo sa manggagamot, binili ninyo or inabunuhan yung abuloy, yung San Benito, yun po ay buhay na. Kasi karamihan po sa manggagamot, talagang binubuhay na nila yon. So, importante po yon na malaman. Again po, tatanungin kung kailan pinapakain, papaano pagpakain, ano ang dasal, po. Tapos, ang step by step po, kailangan nyo na malaman. Kasi ganun nga po talaga dapat malaman natin kung ano ang step by step. Kasi pag may mamiss tayong isa, malaking na po yun, malaking downgrade na po yun. So, importante po na yung mga steps na yun malaman natin.
para din po yun sa ating kaalaman para mapadali ang ating pag-aaral ano po. So, halimbawa po binigay sa iyo ng manggagamot, pumunta sa manggagamot, binili sa iyo. Okay, ay binili mo, tapos yon maganda pangontra mo So, alamin mo po kung para saan na pangontra. Ano po, kasi importante po yun, malalaman natin kung saan na pangontra. Kasi, karamihan po, pag sinasabing pangkalahatan, may area po na dapat ilagay natin yon. May area na dapat hindi natin isasama doon sa ang iba na medalyon. Kasi minsan po nag-aaway sila So, sa next video ko po, i-explain ko kung paano, kung bakit hindi natin dapat ipagsama yon. Tulad ng mata, mainit po yun sa pagbuhay. Kusa po talagang mainit siya sa pagbuhay. So, pero hindi po yan ang topic natin. Ang topic natin ay si San Benito. So, ngayon po, yun ay dapat nating malaman. Malaman natin yon para dire-diretso ang ating pagdadasal at ang pag-aani ng ating pinaghirapan, lalo-lalo na sa pag na tayo nag-umpisa na ng pagdadasal na yon, gagamitin na natin sa pangontra sa panggagamot. Yun, importante po malaman natin kung para saan na pangontra. Lalong-lalo na po pag sinabi sa pangkalahatan, nangangahulugang pangkalahatan po So, intindihin po ninyo pangontra sa pangkalahatan. Pangkalahatan. So, pwedeng pa maging pangontra yun sa swerte. Kaya dapat po intindihin na masyado dahil sa sinasabing pangkalahatan ito, ako po naman para lang sa akin kapag sinabi na pangkalahatan, meron akong mga agimat, may mga mutya, may mga na pangkalahatan, doon po yun sa pangkalahatan lang. Hindi ko po siya sinasama sa aking pera. Hindi ko siya sinasama sa aking mga lucky charm. Hindi po. Yung mga pangontra na yun, hindi po. Kasi yun, hindi ko po pwedeng isasama kasi ayaw kong isama sila kasi pwede po na magkaroon siya ng problema. Intindihin po na masyado, pangontra sa lahat. Pangkalahatan na pangontra. So, alin ang kukontrahin noon? Pangkalahatan. So, wala namang pumawawala kung isusuhay po ninyo yung si San Benito or kung doon sa inyong mga lucky charm. Kasi, at the end of the day naman po, nasa sa inyo rin na desisyon kung ano ang gusto ninyo. Kung nasa tabi lagi ninyo yung si San Benito na pangkalahatan, yun, nasa sa inyo pong yun, nasa sa inyong desisyon nyo, nasa sa inyong believe yun, nasa sa inyong pagdarasal po yun. Pero ako po, sinishare ko lang naman ang sa akin na ako po talaga kapag mga pangkalahatan po, hindi ko siya sinasama sa pera. Kasi ang pera po ay ibang usapan yun. Ang pera ay hindi spiritual, material na bagay po. So, ayaw ko po na masama yun. Kaya, pagdating sa pera, pagdating sa material na bagay, meron po akong lugar na talaga yung baol or na yung maliit na treasure box. Doon ko po talaga nilalagay lahat ng aking mga lucky charm. Si San Benito po talaga nasa altar ko. Yun, si San Benito nasa altar ko lang siya. Doon ko siya sa area na talagang sagrado. Sagrado po talaga. Nilalagay ko siya sa sagrado. Tapos kasama siya ng mga medalyon ko na ginagamit ko po sa ibang bagay na halimbawa sa paggagamot po as in sa protection sa masamang bagay. Yun ay doon sa area na nasa altar ko po yan, nakatago yun. So, ako lamang po ang nakakaalam noon. Ako lamang nakakakita noon. Kasi, mas maganda po na ang altar mo ay ikaw lamang ang nakakakita. So, anyway po.
So, yan pangalawa po yun. Ang pangatlo po, kapag nakapulot ka po ng medalyon ni San Benito, yun ay bigay sa iyo. Nangangahulugan po, nakatakda ka na maggamot. Nakatakda ka na maggamot. Hindi nakatakda ka na protection sa sarili mo, hindi po. Nakatakda ka na maggamot. Kapag nakapulot ka po ng San Benito, yun ay sa'yo, pahiwatig na dapat ang diretso ng spiritual life mo po ay dapat magtulong ka sa kapwa, yun sa paggagamot. Ngayon, ang karamihan po kung bakit ka nakakapulot ng San Benito, yung mga manggagamot po na ayaw nila, or at the end of the life, end of life na po sila, bago pa man sila mamatay, ang ginagawa nila, kung wala po silang papamanahan yan, minsan nilulunok po nila or minsan binabaon sa lupa. Yun, ang paggawa po noon ay may dasal, at yun ay hinihingi nila na sa karapat-dapat na tao, yun ay matatagpuan. So, kung yung natagpuan mong San Benito, sigurado po yun na yun ay galing na mismo talaga sa manggagamot. Kung nalaglag naman po ng ibang tao, ang San Benito, tapos napulot mo, ganun din po yun. Kasi ang isang medalyon po, hindi mawawala sa iyo kung yun ay para sa iyo. So, halimbawa, yung isang tao, binili niya yun tapos nawala, nahulog niya, napulot mo, yun po ay para sa iyo. So, ngayon, kung ang San Benito po walang laman, hindi pa na dadasalan, yun ay dapat mong umpisahan sa una. Ikukonsagra mo, yung tawag po doon, yung lilinisin mo, tapos kukonsagra mo, tapos yung sinasabing lalagyan po ng puder, tapos on and on and on and on. So, kaya mas maganda po kung ang San Benito ay talagang binigay na sa'yo, na bibigay sa'yo na galing mismo sa manggagamot. Kasi yun ay talagang na nila, yung dinasalan na nila. So anyway po, sana itong video na ito magdulot ng informasyon, at kung may tanong po, please just comment, at see you po sa next video. Bye for now.